Ala, salamat sa pagpapa-unlock ng aking invitasyon, ha? Actually, coach, marami akong kwento. Kaya na-burn lagi yung account ko dahil dun sa problema na yun. So dahil sa LTA, natutunan ko at naging disiplinado ko. Akala mo, ang dami mo nakikita, pero sa sobrang dami mo nakikita, hindi mo na nakikita yung dapat mong hanapin. Rumble na nagkakaroon ng maraming alam eh. Rumble na. So nung natutunan ko na gawing simple yung trading, doon ko nakita na stress is a choice. Hey guys, what's up? Nico Mendoza po, your lifestyle trader. And welcome sa second part ng ating pod tactics kung saan ay nag-imbita ako ng mga traders ko from the Lifestyle Trader Academy. So sa nakaraan nating episode, nakasama natin si Trader Mom, isang ina. At ngayon naman ay inimbitahan ko ay isang couple, kung saan marami ang makaka-relate. Kasi isa sa struggle na nabalitaan ko sa mga ibang traders ko ay yung kakopol daw nila ang nagpapahirap ng trades nila. So dito malalaman natin, magandang usapan to. So, welcome Wilson and Tala. Palakpakin! So, kamusta Wilson and Tala? Salamat sa pagpapa-unlock ng aking invitasyon, ha? Kamusta? Thank you, Coach, sa pag-invite mo sa amin dito sa pag-tactics natin. Dahil syempre, dahil dito, lalaki ang community namin at maraming engagement. Yes. So, ikaw, anong may dadagdag mo? Okay naman, Coach. Salamat po kasi na-invite mo kami dito para sabihin din namin kung paano kami nag-umpisa Yun. sa mga itong trade na to. Yes. So, malaking tulong para sa pamilya namin. Ayos. Actually, sinimulan ko naman yung pod tactics para mabigay namin yung value. Mas makapagbigay pa kami ng value, knowledge, tips, and tricks sa lahat ng viewers natin dito sa ating YouTube channel, no? Yun ang purpose ng pod tactics. So, bagong lahat, syempre gusto ng viewers natin na makilala kayo. Sino ba? Saan ba nagsimula? Ano bang ginagawa ninyo bago nyo ma-discover ang forex trading? So, I'm Wilson Conde, also known as Legacy Trader. Legacy trader, Yes, hanep. Coach. Then, graduate ako ng Aircraft Maintenance Technology. Pero nung una kasi, gusto ko magpiloto. So, medyo mahal yung budget So, ang ginawa ko, na-invite ako ng uncle ko para magtrabaho sa company niya, nasa construction. Medyo malayo nga lang yung field. Yes, yes. Pero kahit paano, natuto ako doon kung paano mag-ano ng tao, kung paano mag-handle. And then, after nun, nagtayo ako ng sarili kong mga business. Tinuloy-tuloy ko. So marami-rami to. Oo, so marami. So, pero dito ko nakita talaga na yung trading offers me a huge potential. Dahil syempre, iba yung trading Kumbaga, ito yung magiging way mo. Dahil una pa lang yung overhead Overhead sa business. Yes. Yun ang nakakatano sa business. Overhead, sa mga hindi nakakalam, no, ito yung mga gastos or kapital mo sa negosyo. Yes. Then meron pang yung operational expenses. Yes. Then, dahil doon, na-compare ko ng yung trading, malaking-malaki ang difference. Kung ito yung gagawin mong business. Yes. So, doon ako nagsimula. At simula noon, dahil na-meet ko rin si Coach Nico, at napakita niya sa akin yung trading, pwede kong gawing simple, doon ako natuto lalo. Yun. And then, si Tala naman, anong ginagawa mo before kayo mapunta sa forex trading? So, ang ginagawa ko ngayon, kasi ngayon dahil may 3 kids na ako, so napaparenta na lang kami ng mga kondo. Nagpaparenta kayo ng mga kondo. Pero Okay. hindi pa rin sapat Kasi sa dami namin expenses, 3 kids namin. Okay. So, nakita ko naman yung mga ginagawa niya everyday. So, parang interesting naman din yung ginagawa niya. Kasi nasa bahay lang naman, di ba po? Yes. Tapos pwede ka pang pumunta ng ibang country, kahit yung kasama mo yung mga family po. So, Yes. napakalaking tulong talaga sa amin. Actually, no, natutuwa ako kasi couple kayo na nagsusupport sa isa't isa. No? Kasi maraming mga nag-message sa akin sa aking telegrama. Yes, telegrama. No? Sa aking Facebook page na kung saan nahihirapan daw silang ipaintindi sa kanilang partner, sa kanilang asawa, yung trading. Kasi yung iba nga naglilihim na lang Di syempre, ang trading, parte niyan ay may talo. Hindi palaging puro panalo. At during the times na natatalo sila or tayo,
Yun yung mga moments na ang hirap sabihin sa partner natin, lalo na kung kakamustahin ka. Yes. Curious ako, is there a time na tinanong ka niya, kamusta na yung trading mo? Tapos, during that time, talo ka. Para sa akin, coach, sobrang blessed ako. Hmm. Kasi bakit? Yung asawa ko, napaka-supportive. Hindi ako nakarinig ng kahit nung una na natalo ako ng malalaki. Hmm. Pero kahit kailan, hindi ako nakarinig na sumbat Yun. kapag nanatalo ako. Sana all. So, dahil doon, mas lalo pa akong sinipagan, mas lalo pa akong na-motivate. Lalo, may 3 anak kami. Ikaw ba may dadagdag ka? Yun lang. Salamat kasi yun din yung na-appreciate ko din. Eh, Yun lang naman. Tapos Yes. syempre, isip natin may mga anak na tayo. Hindi na tayo bata kung ano pa yung mga kailangan doon, di ba? Yes, tama. Yes, actually, nakaka-relate ako dyan. No? Kasi syempre, yung misis ko din, Yes, I di ba? po kami. Very supportive din siya. No? Even the time na gumagawa na ako ng mga content about trading, siya na yung naging photographer ko, siya yung mga Oo. naging videographer ko. At syempre, minsan sa mga oras na talo yung mga trades ko, sabi ko, alam niya na, pag talo ako. Oo. Alam niya na. Ano pala? Pag niyakap ko na siya, yun na yun. Alam niya na gagawin niya. Yayakapin lang, ganun. Yung ganong support, no? And sana sa mga nanonood na hindi niyo pa rin maamin-amin sa inyong partner yung about sa trading ninyo, napakahalaga na ipaintindi nyo kung ano yung nangyayari sa trading ninyo. Kasi marami akong kilala na nag-fail ang kanilang relationship because of trading, which is dapat hindi eh. Simply because naglihim sila. No, nagugulat na lang yung partner, nakasangla na pala yung titulo. Mga ganong storya. At hindi lang sa trading nangyayari yan. Di ba? Even sa mga nagkakaroon ng problema sa sugal, nalululong sa iba't ibang kung anumang bisyo. Di ba? So, dapat sa mga nanonood na nakakaramdam ng ganon, ngayon pa lang, sabihin nyo na sa asawa ninyo, sa partner ninyo na ito yung trading. Ginagawa ko to, simply because para sa future natin. Di ba? Speaking of partner, at alam nila pag natatalo tayo, di ba? Ano yung pinaka memorable experience mo sa losses? Ano yung pagka tinanong ka, kamusta yung naging talo mo? Ano yung kukwento mo? Actually, coach, marami akong kwento. Yun! Pero, Iyon tayo isa lang. ang number one, Yan. nung unang nag-trade ako at natuto ko mag-trade, akala ko, madali lang. Hmm. Kasi profit ako ng profit. Tama. Yun pala, chamba lang. Chamba pala. No? Chamba pala Beginner's luck. Beginner's luck. So, nung maramdaman ko na medyo lumalaki yung profit ko, ang ginawa ko muna, skeptical pa nga ako nung una eh. Kasi yung trading, akala ko, scam. Kasi akala ko puro hype lang. So, ang ginawa ko, yung $1,500 ko, napalago ko yun. Naging $8,000. Grabe. In a span of? 1 week. Grabe. In the span of 1 week. And then, ang ginawa ko, skeptical ako eh. Siyempre, yung feeling mo nun. Yes, sobrang dali eh. Oo. Akala ko ganun eh. So, ang ginawa ko, nag-withdraw muna ako ng 5,000. Hmm. Pag-withdraw ko, pagdating sa bank account ko, nakita ko na totoo pala talaga yung trading. Kasi ang laki yung pumasok sa bank account ko eh. And then, na-deposit ko ulit. Binalik mo. Oo. Kasi legit eh. Legit na. Oo, okay. Yes, legit. So ngayon, natalo yung $8,000 Ay. ko. Hmm. Dahil akala ko nga, madali yung trading nung una, dahil ang dami kong sinusubukan eh. Strategies ko, iba-iba. Yung indicators ko, ang dami. So hindi pala dapat ganun. Mas naging complicated. Akala ko nung una pa nga, kapag ka na marami ka natutunan, mas magiging madali. Hindi pala, baliktad. Mas naging complicated. So, nung natinuruan mo ko, nagawin kong simple yung trading, doon na nag-improve yung trades ko. Ang ganda nung sinabi mo, no? Akala mo, pag marami kang alam sa trading, magiging mas madali. Ang nangyari pala ay mas naging komplikado. Yes. Actually, same na same sa akin yan, no? Akala ko kasi, pag lahat ng strategy ay inalam ko, therefore, alam mo na lahat, kabisado ko na yung market, wala nang loophole. Pero pagdating mo kasi, pagharap mo sa chart, rumble. Yes. Hindi mo alam kung ano yung uunahin mo. Hindi mo alam kung anong strategy ang susundin mo. Yes. Akala mo, ang dami mo nakikita,
Pero sa sobrang dami mo nakikita, hindi mo na nakikita yung dapat mong hanapin. Yes, tama. Di ba? Kaya, ang approach ko talaga sa trading ko is, make it simple. Tanggalin mo lahat yan, ilagay mo lang kung ano lang talaga yung kailangan mo. Simple. Ilang minuto, ilang oras, enter, exit, that's it. Yes. Di ba? Mas simple, mas mabuti. Yes. Mas simple, mas chill ang buhay. Mas simple, mas less ang stress. Di ba? Kasi ang dami kong kilalang traders. Pag tignan mo yung chart, sobrang daming guhit, sobrang daming indicators, dami nagpa-pop up. Di ba? Ang tagal mong hinintay nung setup, kung mag-enter ka na, select lang din pala. Yes. Di ba? Whether marami kang hanapin, whether komplikadong strategy mo or simpleng strategy mo, para sa namang tatama ng strategy. Ang kaibahan, mas konti lang yung stress ko. Di ba? Kung magpo-profit kayo parehas, edi good. Pero mas konti pa rin yung stress ko. For me kasi, no, yung stress, napaka-importante yan eh. Kailangan mas less stress ka para mas nakakapag-isip ka ng maayos sa trading mo. Yes. Speaking of stress, ano so far yung pinakamalaking challenge mo sa trading? Yung naging pinakamalaking challenge ko sa trading is yung pag-aaral. Talaga? Kasi coach, almost 5 years na ako na nasa industrial trading. 5 years, 5 okay. years. Mostly, kapag nag-aaral ako, hindi talaga pumapasok sa isip ko. Kahit nung pilit ko. Mhm. So, doon ako nahirapan. Dumating sa point na nai-stress na ako Sa pag-aaral. sa pag-aaral. Then, nung natutunan ako mag-trade, ganun din pala, may stress ka rin pala. Kasi, yung rumble-rumble na masyado ka nang maraming alam eh. Rumble-rumble na. So, nung natutunan ko, na gawing simple yung trading, doon ko nakita na stress is a choice. Yes. So, na-improve ko lalo yung pag-trade ko dahil alam ko na pwede ko palang gawing simple ang trading. Thanks to you. Dahil Yes. ginawa mo yun. Actually, baka merong ma-hype pag sinasabi nating simple. Iba ang simple sa madali. Yes. Okay? Hindi madali ang trading. Pero pwede mong gawing simple yung pagtitrade mo. Diba? Kasi baka may magsabi na eto, mga hinahype nila yung mga tao, simple lang daw ang trading, pero pagpasok na doon, bahala ka na. Pababayaan ka na. Diba? Hindi madali ang trading. In fact, napakahirap ang trading. Pero pwede mong gawing simple yung pamamaraan mo ng pagtitrade. Hindi naman kailangang maging komplikado yung pagtitrade eh. Diba? For example, sa pagmumultiply ng mga numbers sa school o sa pag-add, maraming technique kung paano mo gagawin yung mathematical computation, di ba? Yes. Kung saan nga komportable at mas magiging mas mabilis sa'yo kung paano mag-compute or paano mo sa-solve yung mathematical problem na yun, yun yung mag-work sa'yo. Same with trading. Maraming strategies, maraming effective strategies, pero it doesn't mean na effective to or profitable yung trading strategy ay mag-work sa'yo. Yes. Sa akin, yung simpleng sinasabi ko na pagmamaraan ng pag-trade na nag-work sa akin, yung kasi yung nag-work sa akin. At since yun ang nag-work sa akin, yun ang ipinapasa ko sa mga students ko sa Lifestyle Traders Academy. Yes. Di ba? So ikaw, marami kang natutunan sa Lifestyle Traders Academy. Or Wilson, no? Itatanong ko na sa'yo yung madalas na tanong ng mga newbie traders. Ano ba yung strategy na ginagawa mo? Ano yung nag-work na trading strategy sa'yo? So, coach, marami ako nasubukan na strategy. Paiba-iba. Pero, itong Fibonacci at yung trade line strike galing sa LTA, ito yung talagang tumulong para mag-prosper yung trading ko. Ito yung LTA day trade strategy? Yes, coach. Ah, okay. And then, dito ko nakita na yung trading is the world's biggest puzzle. So, yung trading, complicated na talaga siya. Dahil sa LTA, natutunan ko na gawin kong simple yung trading. Kasi world's biggest puzzle na nga siya eh. So, kailangan hanapan natin ng paraan para maging simple yung isang komplikadong bagay para mas mapadali yung buhay natin. Tama. Maganda yung sinabi mo, no? Actually, may naalala ako eh. Habang iniinom ko tong napakasarap na tubig na to, no? Yung tubig sa water bottle na to, parang tayo yan. Yung tubig, ito yung kaalaman natin. Na sapat lang para makapagsimula tayo.
Mm-mm. 'Di ba? Parang itong tubig na to, sapat lang to para maalis yung uhaw ko. Mm-mm. 'Di ba? Yung kakulangan, yung space na to, ito yung opportunities na pwede pa nating makakuha at ma-discover. Just like in trading. Nagsimula tayo, meron tayong kakapiranggot na kaalaman, sapat para makapagsimula, as well as the capital para makapagsimula. At alam natin, along the way, marami tayong pwede pang matutunan. So, kapag to, nilagyan ko ng tubig, nirefillan ko, that's the effort of studying, pagdadagdag ng kaalaman, pagpa-practice, pagba-backtest, pagpa-forward testing. Kailangan natin mag-effort para mapunan to, itong space na to. Yun yung napagandang analogy nito sa trading natin. So, dapat huwag tayong papayag na palaging kalahating lang yung laman or kapiranggot yung laman. Let's always make an effort para palagi natin napupuno yung ating baso. Kopya? Kopya. Ayos. Tubig. Ang alamat ng tubig. Okay. So, Wilson, just like any other traders, nasunugan ka na rin ng account, right? Yes, coach. Diba? Parte yan imposibleng walang trader na duman sa pagkasunog ng account. Pagkaubos ng kapital. But the thing is, ang question ko is, paano mo hina-handle yung losses? So, para sa akin, coach, kapag ka nagkaroon ka kasi ng losses or nasunog yung account mo, yung utak mo crowded na yan. Ibig sabihin, marami ka nang iisipin, marami nang papasok sa isip mo. So, ang ginagawa ko, nag-step back muna ako. Ilang araw ako hindi nag-trade Okay? para maging neutral muna ulit yung isip ko. Kasi ang hirap eh. Ang hirap mag-decide kapag ka yung crowded yung isip mo. Kagaya nga nang nangyayari, yung emotions natin, iba yung naging decisions natin kapag ka na-overcome tayo ng emotions natin. So, ang ginagawa ko pa niyan, para maging neutral ang isip ko, gumagawa ko ng mga ibang bagay. So, play with the kids, punta kami sa ibang Tama. lugar, punta kami sa beach, punta kami sa province, Yes. para magliwaliw. Yun ang ginagawa ko, para ma-neutral yung isip ko. Tama, tama. Actually, isa yung sa ginagawa ko rin, no? Pang natalo ako, it's either kakain, or mas madalas, actually, binibigyan ko ng reward yung sarili ko. Nagsiset ako ng reward. Pag natatalo ako, pahinga. Di ba? Stop muna ako from trading. Pero, hindi ko kinakalimutan ang trading overall. Ang ginagawa ko is, nanonood ako ng mga content sa YouTube that will give me positive vibes. Yes. Papakainin ko yung aking mind ng positivity. Instead of maghahanap ako ng kaibigan na talunan din sa trades at comfort kami sa isa't isa. Di ba? Kasi maraming ganun eh, di ba? Maghahanap ka ng, sa trade mo, talo ka rin ba? Talo rin ako eh. Parehas tayong talunan dito. Di ba? For me, there's no growth in there eh. Maghahanap ako ng tao na profitable or mas magaling sa akin, doon ako kukuha ng energy. Di ba? Instead na maghahanap ka ng karamay. Okay yung may karamay, but make sure yung karamay mo ay someone na mag-uplift sa'yo. Yes. Di ba? Yan, coach, yung ganyan, yan yung benefit ng meron kang community. Yan. Dahil kapag ka may community ka, masasabi mo yung mga nangyayari sa'yo, magbibigyan ka nila ng advice, at like-minded. Diba? Kung magkakasama kayo at like-minded kayo, kaysa naman yung ikaw nag-trade ka, natalo ka, tapos pupunta ka sa kaibigan mo, ang pag-usapan nyo, basketball. So, masyado malayo. Diba? Dahil ang focus niya, basketball lang. Pero kung may kausap ka na trader din, at yung trader na yon, alam mo yung positive energy siya, marunong siya mag-handle ng losses niya, doon ka kumuha ng energy ngayon sa kaibigan mo trader. Pero yung iba, okay din na may ibang kausap eh. Para na lilinis yung isip mo. Ako may ganun ako moments eh. Minsan, siyempre, palaging trading na ako sa PC, trading ako sa kakwentuhan. Minsan, nakaka-burnout din. Sa totoo lang, pag puro trading pinag-uusapan eh. Parang ako din, nung ninegosyo ako ng network, puro network yung pinag-uusapan. Kaya there was a time na naghanap ako ng kausap na iba. Minsan, okay din ako mausap tayo ng ibang industry eh. Diba? Para nakikita natin yung mundo rin nila.
Pwede rin. Di ba? So, si Kautala, pagka alam mong losses si Wilson, ano usually yung ginagawa mo? Oo. Yes. Nag-TikTok, sumasayaw, hindi, joke lang. So, yung mga actions lang din niya, alam ko na agad. Bakit tahimik siya. Mainit ulo. Yes. Pero, ayun, nag-crave ako ng mga, pang samgyeopsal. Uy. Like lettuce, mga healthy food. Mm-mm. So, yun. Pag, Healthy food, samgyupsal. Tapos, Kaya ba, ang healthy ni Wilson. pupunta kami ng Baclaran. Church. Nice. Sabi ko, kahit anong mangyari, lagi pa rin tayo makalimut sa Diyos. Tama. Yun ay Tama. Diyos. Napaka-importante talaga, no? Na manalo matalo, huwag tayong makalimot, of course. Di ba? Kasi sa kanya nanggagaling yun. Now, speaking of him, meron ka bang mentor, coach, or role model sa trading na fina-follow mo kung saan fat or anong future na nakikita mo sa trading mo? Siyempre, ang gusto kong i-follow, yung nakapunta na doon. Ang hirap kasi mag-follow kung hindi pa siya nakakarating doon. So, kagaya mo, nakakapunta ka ng Europe, kasama mo family mo, nag-spend ka ng time kasama nila, papasyal kayo sa ibang lugar. So, kung may follow ako talaga, gusto ko, yun nakarating na. Kagaya mo. Sa Quiapo. Oo. Ay, iba pala yun. Sa Quiapo. So, mas maganda. So, para sa akin, ikaw ang role model ko. Yes. Dahil, parehas tayo may family. Tama. So, ang laki ng impact sa akin na nakikita ko yung nangyayari sa'yo. Nasa ibang bansa ka, nagpupunta ka na sa ibang bansa, nakasama yung family mo. So, yun din ang gusto ko marating sa buhay. Mabigyan ko ng magandang buhay yung family ko, makapasyal kami sa iba-ibang lugar, kasama ko sila lahat, and yung financial growth, nandun pa rin. Yes. You see, it's about freedom eh. Nagagawa mo yung mga gusto mo, nagagawa mo yung mga mahalagang bagay sa buhay mo, Yes. hindi nag-worry sa financial aspect. And actually, no, it's not about travel lang naman eh. Magkakaiba tayo ng gusto. Nagkataon lang na ako ay mahilig sa travel. At nagkataon lang din na si Wilson ay somehow mahilig din sa pagka-travel. Kaya nakikitaan niya ako ng kung ano yung nagagawa ko ay gusto rin niyang magawa. Yung iba naman ang gusto naman maraming kotse, yung iba maraming bahay, yung iba maraming negosyo. Magkakaiba. Diba? So Wilson, no, curious ako actually dito sa tanong na to. Magkano yung pinakamalaking naging profit mo sa trading? Ang pinakamalaking naging profit ko sa trading, coach, is sa isang trade, kumita ako ng $1,500 US. Sarap. And then, in 1 week, yung $1,500 US, naging $8,000 US. Grabe, beast mode ka mag-trade nun. Yes. Pero, yun din ang pinakamalaking sunog ko. Dahil, syempre, binalik ko ulit nung na-withdraw ko. Paano nangyari yun? Naging greedy ka? Wala kang risk management? Naggigil ka? Yes, coach. Dahil noon, wala pa akong risk management. All in. Wala kang stop loss? Walang stop loss. Hindi mo alam yung stop loss? Yes. Or alam mo, pero ayaw mo maglagay kasi matatalo ka lang. Yes. Yun yung Pero ang nasabi ending, ko. talo pa rin. Yes. Yun yung nangyari noon. Kasi, ang feeling ko, dahil nakakapag-trade na ako at nagkaka-profit na ako, alam ko na lahat. Yan. So, doon ako bumagsak. Nung naramdaman ko na alam ko na lahat, yun na yung nag-umpisa yung downfall nung account na yun. Unti-unti na siya natalo. Tama. Akala mo, alam mo na lahat, pero yung stop loss, hindi mo pa alam. Hindi ko pa alam. Eto, nung pumasok ka sa Lifestyle Trader Academy, at doon mo nalaman na isa sa pinaka talagang tinuturo ko doon ay stop loss. Di ka ba nahirapan mag-adjust? During pinaaral mo na yung trading course ko, meron akong topic doon na nakafocus sa stop loss. Anong masasabi mo ron? Nung una, nahirapan ako. Kaya syempre, hindi ko ginagawa Then, nung sinabi mo sa akin na mag-improve ako kapag ginawa ko yan, kung hindi ko gagawin yan, tumigil ako mag-trade. Tigilan ko na to. Stop ko na to. Kasi walang mangyayari sa akin na maganda. Unang-una, walang risk management. Walang disiplina.
Kaya nabuburn lagi yung account ko dahil dun sa problema na yun. So dahil sa LTA, natutunan ko at naging disiplinado ako. Yes, kaya nga meron tayong indicator din LTA Yes. stop loss indicator. Para mapursiging maglagay ng stop loss yung trader. Kasi, bakit ba may natatalo? Bakit ba may nauubusan ng kapital sa trading? It's because, nauubos niya ng kapital, it's because wala kasing stop loss eh. Maraming traders ang ayaw maglagay ng stop loss dahil ayaw nilang matalo. Pero anong ending? Nauubos yung kapital. Gusto kasi nila yung trading history perfect. Puro blue. Yes. Na kahit maliit pa lang yung profit, kinukuha na. Pero yung trade na malaki yung negative, hindi kinukuha. Tapos ayaw mag-cut loss, ayaw maglagay ng stop loss, gusto nila perfect. Ayun, perfect zero. Yes. Di ba? So, ito yung mga traders na hindi long-term ang tingin sa trading. Ang tingin nila sa trading ay extra income. Enter, exit, withdraw. Enter, exit, withdraw. Yun palagi ang nasa utak nila. Hindi nila kinoconsider yung risk of losing money. Yes. So, ang ginawa ko sa Lifestyle Traders Academy is maglagay ka ng stop loss. Kailangan mo tanggapin na ang losses ay parte ng trading. Kung merong win, merong loss. Hindi pwedeng puro win. Meron talagang loss. Kailangan mo tanggapin yan. Dahil pag hindi mo tinanggap na merong talo sa trading, ang ending mo, sunog. So, it's better na tanggapin mo na matalo ka ng maliit na halaga. In long term naman, profit pa rin ang ending ng buwan or ng week mo. That's better. Kesa naman, puro profit lang yung kinukuha mo, iniiwan mo yung losses, ang ending, masusunog lahat. Ang daming ganyang stories sa trading. Di ba? Yes, coach. So, ikaw, ano yung pinakamahalagang lesson na binigay sa'yo ng trading? For me, coach, yung pag-handle ng stress. Handle ng stress. Yes. Dahil doon, mas lalo nag-improve yung buhay ko. Kasi una-una, di ba? Kagaya ng sabi ko kanina, stress is a choice. Simula nung natutunan ko yun, na-apply ko na rin siya into my everyday life. Eksakto. Dahil, syempre, may stress ka talaga kahit ano pa yan eh. May umiyak yung isang anak namin, may stress ka. So, simula noon, stress is a choice. Nasa sayo yan kung may stress ka. Tama. Natutunan ko yun sa trading. Tama. Kumbaga parang, pag na-stress ka sa trade mo, dahil negative na, Yes. cut loss mo na. Tapos na-stress mo. Yes. Diba? Hindi yung itatagalin mo pa, yung stress mo. Kaya pag yung anak mo umiyak, joke lang. Siyempre, mahalin mo palalo. Yes. Di ba? Para hindi na umiyak. Alagaan mo. Kala ko, i-stack mo na eh. Speaking of stress, kanino pa nababanggit yung stress? Actually, parang parehas nga tayo. Ayaw natin ng stress eh. Yes. Di ba? Pero, ano yung parang pinaka-moment na pinaka-na-stress ka talaga sa trading? Daw, coach, may kikwento ako sa'yo. Yan. Before ako dumating sa'yo, Okay. meron ako na-enrollan na isang academy. Noong una, yung expectation ko sa academy, kapag na-enroll ka, is ganun talaga. Dahil yung tuition nila, nasa 500,000. Nasa 500,000. 500,000? Yes, coach. Samantala sa akin, 400,000 lang. Joke lang. And then, hindi ko na siya na fully paid. Okay. Kasi nung una, akala ko nung una kasi 200,000 lang. So, nabayaran ko yung 200,000. Okay. Nung na full payment ko yung 200,000, meron pa palang another. Wait, ano natutunan mo sa 200,000? Basic lang, coach. Yung nasa YouTube lang din? Nasa YouTube lang din. Yung parang nasa YouTube ko? Yes. 200,000? 200,000, coach. Okay, so na nabayaran mo yung 200,000, ano nangyari? Hindi ko na natapos yung... Kasi may babayaran pa ulit. Dahil may babayaran pa. Ano yung babayaran na yun? Para magkaroon ka ng access dun sa yearly nila na program. 1 year access lang yun. Okay. And then mag-renew ka ulit after. Grabe naman yung bayad na yan. Yes, coach. Saan mo nakita yan? Sa online, Naka-ads. naka-ads, coach. Pero sulit naman yung 200,000 mo. Sa ngayon, coach, sa tingin ko hindi.
Dahil nung nakita ko yung ino-offer mo na online course, Okay. doon ko nakita na pwede naman pala maging affordable. So, nung nag-enroll ko sa'yo, lahat ng lessons nandun na. One-time payment lang. One time. Kasi nga, yung sa inenrolan mo is may monthly subscription pa. Yes, coach. May monthly subscription pa yun. Okay. At pala may monthly subscription din yung sa akin, no? Ayos. Sobrang advantage nung na-enroll ako kay coach. Dahil meron ka pang binigay na indicator for free. Kasi doon may bayad. Doon may bayad. O, kasi meron ako mga ginawang indicator na yun yung ginagamit kong strategy na tinuro ko nga sa mga students ng Lifestyle Traders Academy. And of course, hindi na para pagkakitaan ko pa yung indicator. Well, in fact, pwede ko gawin yon. Yes. Kasi may mga gumagawa talaga nun. That's a legit business, no? May subscription para sa indicator. But ang ginawa ko is, bili ko na lang sa kanila for free. Kasi students ko sila sa Lifestyle Traders Academy. So, may mga ilan-ilan tayong indicators. At nagagamit mo lahat yun, right? Yes, coach. So, sa Lifestyle Trader Academy kasi, one-time payment yun eh. Di ba? Diyan ba sa inenrollan mo, yung founder or yung tuturo doon, meron kang access sa kanya? Wala, coach. Nakakausap mo, napagtatanong mo, pag meron kang part na hindi naintindihan, Hindi, coach. wala, di ba? Wala, coach. Usually, yung mga trading course na ganun, wala eh. It's up to you kung paano mo aaralin eh. Yes. Basta ang kanila ay mabigay nila yung course, kung ano yung binayaran mo, then that's it. Yes, coach. Diba? And that is something talagang gusto kong baguhin. Kaya ako sinimulan yung Lifestyle Traders Academy. Because may ganyan din akong experience. Nag-enroll ako. Tapos wala akong mapagtanungan. Kumbaga parang nakuha ko lang kung ano yung binayaran ko, which is yung course. Yes. Wala naman tayong binayaran para doon sa nagtuturo eh. Diba? So, yun yung nakita kong kakulangan. Nasabi ko, pagdating ng panahon na kaya ko na magturo, dapat yung mga taong tinuruan ko, meron pa rin silang access sa akin. In that way, mas maiintindihan nila yung mga gusto kong ituro. Kumbaga, gusto ko maging mentor na kailangan ko nung time na nangangailangan ako ng mentor. Yes. Diba? Diba, bisa may nagtatanong ka sa akin. Yes, coach. Diba? Tulad ng paano maging pogi. Yes. Diba? Ilang beses dapat maligo sa isang araw? 3. 5. Lima ba? Ano ba? Pero balik tayo dun sa course na inabil mo na sobrang mahal. Anong balitala yun? Ikaw, anong masabi mo? Nararamdaman ko lang kasi maalis mag-isa. Umaalis mag-isa. Sayang nga pala, dapat lagay mo na sa algo. Sana, lumaki pa yun. Speaking of Algo, di ba meron tayong LTA Gold Algo. Ang tanong, meron ka bang LTA Gold Algo? Yes, coach. Meron. Talaga? Kamusta so far ang experience? So far, mula last year, wala pa siyang losing month. Okay. Pero kasi, ang LTA Gold Algo is a trading bot. Before LTA Gold Algo, nakapag-try ka na ba ng ibang trading bot? Hindi pa, coach. So ito yung first trading bot mo talaga. Yes. Ang LTA Gold Algo kasi is a software or AI na siya nang bahalang gumawa ng trades on your behalf. So, literal na wala ang gagawin. Okay? So far, okay naman ang kita. Kumikita naman. Yes, coach. Talagang sulit yung paggamit namin ng algo. Actually, no, ba't ko ginawa yung LTA Gold Algo? It's because para magawa ko rin yung lifestyle na gusto ko. Kasi hindi naman ako makakapag-travel ng ilang beses, kahit saan, kahit anong oras, na nakatutok sa chart. Diba? Gaya nga nasabi ko sa mga previous pod tactics natin, kahit anong ganda ng view, kung meron kang trades na negative, pangit ng view. Kahit anong sarap ng nakakain sa lamesa, kung meron kang negative na trades, walang lasa yung kakainin mo. Yes. Naranasan mo na ba yan? Yes, coach. Kahit sobrang sarap ng crispy pata na sa harapan mo, Yes. makunat na dahil talo yung trades mo. Oh. Di ba? So Wilson, recently napansin ko na gumawa ka na ng YouTube channel mo, Yes, coach. may mga Facebook page ka na rin, at bumubuo ka na ng sarili mong community. Yes, coach. Ano yung nag-motivate sa'yo na gumawa ng community sa trading? So, nung una kasi, coach, walang nag-guide sa akin. Hirap na hirap ako maghanap ng mentor, hirap na hirap ako maghanap ng online course, kasi hindi ko alam kung saan ako magsisimula. So dahil doon, gumawa ko ng community para mag-guide yung mga tao na nasa situation ko dati. Hindi nila alam kung saan sila magsisimula, hindi nila alam kung sino susundan nila, hindi nila alam yung mga shortcut, na may mga shortcut pala. So,
Kaya ginawa ko yung community dahil nasa situation ako dati na ganyan. And napapansin ko na sa mga post mo, meron kang sinasabi na legacy trader. Yes, So pag sinabi mong legacy trader, kasi nung nakaraang pod tactic session natin, si Trader Ma'am. yes. So sabi niya, isa siyang ina at gusto niyang magabayan bilang anak, na parang anak niya yung mga traders niya sa community niya. Yes, coach. So pag sinabi mong legacy trader, bakit legacy trader? Pag narinig ko yung legacy trader, kaya pala. Ano yun? Ito, coach, yung reason yan. Sa bloodline namin, sa family ko, merong mayaman. Sureball ako dun. Merong mayaman. Pero hindi nila na i-transfer sa amin yung wealth. Okay. Nahirapan sila doon. Kasi bakit? Kung baga nagsimula kami sa umpisa, hindi namin alam kung anong direction yung i-take namin. So gusto kong mangyari, mula sa akin, pati sa mga anak ko, and then sa susunod pa ng mga generation, magkaroon ako ng guide para sa kanila, para ma-improve yung buhay nila. Kahit sabihin nila, hindi nila ito gagawing full-time, at least meron silang sideline, na hindi lang iisa yung magiging source of income nila. Meron pang sideline, Tama. na magbibigay sa kanila ng magandang profit. Yes. Yun ang goal ko, coach. So sa legacy na to, ano yung nagiging participation mo, Tala? Yun lang, kailangan lang niya ng more on support para sa akin. Dahil mayroon Yes, tatlong number one yan. kids, number one. So, kahit na may talo man siya o wala, support pa rin kami. Alam mo naman kaya-kaya niya lahat. Wala kami sa lahat. Yes. Ako naman, ba't ko sinimulan yung Lifestyle Traders Academy, no? Bukod sa, syempre, uunahin ko na yung sa sarili kong dahilan kung bakit ako nagsimula ng community. The reason why ba't ako nag-start bumuo ng community ko is para magkaroon ako ng accountability partners. Iba kasi yung pwede ka as a trader, pwede ka mag-trade on your own lang eh. Solo lang eh. That's the beauty of trading. Yes, coach. Pwede ka kumita ng pera ng walang ibang tao nakakaalam. Pero mahirap din yung kasi napaka-lonely, yung stress or support, wala. So ako, sinimulan ko yung community para sila yung magiging accountability partners ko. Like, pag may mga pagkakamali ako or talo, sasabihin ko sa kanila. Para ma-motivate ako na dapat yung next na i-report ko sa kanila ay profit na. In that way, yung mga taong ito, yung mga community na to, mamang-motivate sila na posible pala kahit nasunog yung account mo, kahit na galing ka sa malaking pagkatalo, pwede ka pa rin makabangon. And also, the lifestyle o yung success ng pagiging isang trader, makikita nila, ito pala yung pwedeng mangyari sa akin. Pwede pala ako makapunta sa Quiapo, Peste, sa ibang bansa, through trading. Di ba? So, hanggang sa dumating yung time na yung goal ko sa community ko ay nagbago na rin. Sabi ko, dapat itong mga traders ito maging inspiration din sa iba. At unti-unti na nga nangyayari yun. Tulad mo, Yes, coach. tulad ni Trader Mom, na nagkakaroon na rin ng kanya-kanyang mga community. Yes, coach. Diba? And my last two questions for you guys is, number one, how do you see yourself 5 years from now as a trader? So 5 years from now, gusto kong meron na kami sufficient savings, nakabili na kami ng mga properties, and meron na kaming capability na tumira sa iba't ibang lugar. I mean, kaya nga tayo nag-trade, coach, di ba? Kasi gusto natin, anywhere, on the go, magagawa natin na magkaroon tayo ng profit. Kaya natin pinasok yung trading. Dahil doon. So 5 years from now, gusto ko makapunta kami sa iba't ibang lugar kasama ng family ko. Yun ang tunay na legacy. Yun. Nice. And ano naman yung vision mo 5 years from now? Ano kaya? Nasaan na kaya yung community mo na binubuo mo ngayon? Ang vision, coach, 5 years from now, at least marami na ako natulungan na magkaroon ng tamang guide sa tamang direksyon. Kasi, kung banat ka lang ng banat at wala kang tamang direksyon, Yun. nonsense eh. Tama. Kahit anong effort mo. Kagaya dati, na-stress ako. Hindi ko alam kung anong uumpisan ko, anong strategy gamitin ko. Kasi walang tamang direksyon. So, nung sinabi mo sa akin na kailangan may discipline, kailangan magkaroon ka ng stop loss, saka kailangan gawin mo simple yung mga trades mo. In-apply ko yun, at nangyari sa akin, okay na. Nagawa ko na yung maganda yung trade ko. Ayos. So, sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, kung meron kang ibibigay na one advice or one tip sa mga nanonood, sa mga followers, subscribers, and lalo na sa mga parte ng community mo,
anong mabibigay mo sa kanila? Ito, coach. So, ang pinaka magandang tip ko sa kanila, isipin nila yung trading as business. Tama. Bakit? Trading will offer you huge potential. Tapos, ang maganda nun, madadala mo siya kahit saan. Kung nahihirapan ka sa trades mo, gawin mo lang na simple. Hindi ko naman sinasabing madali. Pero humanap ka ng way na maging simple yung pag-analyze mo, yung paggamit mo ng strategies mo, para hindi ka na-stress. Kasi bakit? Stress is a choice. Di ba? Yun. Stress is a choice. Pwede palang hindi ka ma-stress, no? Yes. Depende yan sa magiging reaction mo sa nangyayari sa paligid mo. Yes, coach. Tama. Nako, grabe. Busog na naman tayo sa value na dala sa atin ng ating panauhin. Maraming salamat, Wilson and Tala, and I'm looking forward sa mas marami pang success na mangyayari sa inyo sa inyong trading. Yes, coach. Thank you. Bago ko tapusin to, any channels or social media accounts na gusto mong i-plug para i-follow ka nila? So, i-follow niyo po ako sa lahat ng socials ko. Hanapin niyo lang po ang Legacy Trader Official. Sa YouTube, TikTok, and Facebook, pati Instagram meron din. Yon, grabe, kompleto. So guys, I hope nabusog namin kayo sa value and tips dito sa ating pod tactics session. So make sure na nakasubscribe na kayo para updated kayo sa mga susunod nating gagawing content tulad nito. At asahan ninyo na mas marami pa. And also, comment mo sa baba yung mga questions mo, kung ano yung mga topics or questions na gusto mong pag-usapan namin sa mga susunod na pod tactics. Alright? So with that, guys, again, Nico Mendoza po, your lifestyle trader. Together with Legacy Trader, trade, travel, and thrive. Yes! Woo!